This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jazz. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan mga ka-TikTok ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Jazz. At kaya binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station ngayon na 89.1 FM. At ganoon din naman sa mga nanonood sa ating Facebook page, YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Ganoon din, meron na tayong TikTok. As in yung TikTok po na app, sa mga nanonood dyan sa AWR Manila 89.1 FM na page po natin sa TikTok. Kung kayo po ay hindi pa po nakaka-subscribe and like, paki-subscribe and like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto i-share, mga pa-shoutout, mga comment, kayo po ay tumawag sa ating numero o mag-text. So, numero po natin na 0918-9447-891. Again, 0918-9447-891. Yes, at muli binabati po namin ang ating mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM. Of course, DJ Jazz, hindi papatalo ang ating mga timbahay. Sila nanay, sila tatay, sila ate, sila kuya, kahit nga po yung mga driver natin ngayon na nakikinig sa 89.1 FM. Aba, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapag-uusapan maya-maya. Kaya DJ Jazz, tayo muna ay bumati sa ating mga ka-TikTok bago tayo magsimula sa ating guest. Unahan ko na dito, of course, yung ating masugid na tagapakinig, si Sir R. Christian Roda. Happy Tuesday evening from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga-Cavite dyan. And of course, gusto ko ding batiin po yung aking pong mga magulang. Ayan, si Mama at si Papa na nanonood din po. Sana. Ayan. Ayan, ikaw naman, DJ Jazz. Good to see you. Yes. Good to be back. Yes, totoo yan. Shout out sa Martinez family, ganun din sa Diaz family. Hello sa inyo. At sa mga taga Andrews University here sa Berrien Springs, Michigan. Ganun din sa mga estudyante ko noon na mga nag-work na po ngayon sa field. Hello sa inyo. Special shout out kay Nino Anunuevo. God bless sa iyong crusade or evangelistic meetings every night. And sa aking mga kaibigan na nakikinig ngayon, hello Liz, Marco, and Hiraya. God bless sa inyo. And now, DJ Rock, Yes. excited na naman tayo kasi may inspire na naman tayo sa bagong kwentong malalaman natin. At Sino ba yung ating guest, mapapakinggan. DJ Jazz? Ayan, excited na rin ako. Pakilala natin si Elijah Barrientos. Hi, Yes. Elijah. Good evening, hello po. Elijah. And good evening. Anong nickname mo? Eli. Yes, Eli. Okay. Eli. Sige, bati ka muna, Eli. Yes, I would like to say, of course, to my family, hi. They're currently in Palawan, my mother in another country. My sister, yes, my sister's Rachel. Good luck, of course, in your studies. And my ate, who's nurse in America. May God bless you, be with you, and may His love be shared through you at all times in your work. And of course, to my girlfriend, to my church in Tondo, and to my friends, wherever they may be. Of course, they're listening. I share this, of course. I pray for you every day, and together, let us strive to continue to serve the Lord. Man, Wow. ako daming binati ni Ay, Eli. wow. Sorry po, Maraming sorry. nagmamahal kay Eli. Maraming nanonood for sure ngayon kay Eli. So, Yes, para totoo. mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok o ang ating mga listeners ngayon, Eli, sino ba si Elijah o si Eli? Can you give us a short background about yourself? Pinagkakaabalahan, single, married? Ano yung hilig mo ngayon? Anong natapos mo? So, take it away ko. Anong gusto mong i-share? Yeah.
Ako po si Elijah Barrientos. Kanina narinig nyo, my father is a pastor sa ating Adventist organization. My mother is Rosalia, my sister Rachel and Ate Felisa. I'm currently single but praying for someone. Of course, kasi ako ay 26 na. So I'm getting in that age. Ako ay malapit na sa age na yon. Ako ay graduate ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines. Ngayon, ang aking priority sa buhay ay of course, gusto ko maglaro. Any sports, tawagin nyo lang ako, soccer, basketball, badminton, tennis, anything na tayo ay magiging masaya. I love to read in my spare time. And of course, sa mga gusto ko talaga gawin, gusto ko party ako sa mga, pwede ako makatulong sa mga kapatiran natin na nangangailangan ng tulong. Amen. Dami niyang mga gustong laro, DJ Jazz. Oo, feeling ko napaka-busy mo ngayon. Oo nga. Di ko pa masabi eh. Wala nag-iaya eh. trabaho Yayain niyo mo? ko guys, Anong- please. Ganon. Anong work mo ngayon? I currently ako ay nagtrabaho ngayon as a quantity surveyor. O parang under siya sa engineering. Sana di ako magalit ng aking boss. Under Australia company, of course. Di ko bagating company. Okay. Ilang years ka na sa work mo, Eli? About 1 year. Mag-isang taon na lang. Bago pa lang. Yes, bago pa lang. Kamusta? Are you enjoying it? I enjoy it because sabi ng boss ko na you do a good job, you can be what you want. Ayun lang. So, I can play, I can read, I'm happy. Pinagpala ako ng Panginoon. Praise the Lord, Amen. diba? Usapang Panginoon, DJ Jazz. Sige, simulan na natin. Yes, gusto namin malaman, Eli, sino ikaw nung hindi mo pa nakikilala si Kristo? Biglaan yun na. Mga DJ, biglaan sa akin yan. Pero, ang Elijah dati, sana hindi magalit magulang ko, din nyo to alam. Secret lang natin. Secret lang to. Pero ang Elijah dati ay hindi siya active mag-church. Nag-church siya pero let's say na nakupo lang siya sa upuan. Hindi siya yung parang ay may kailangan tulong, let's go there. Maupo na tayo doon. O kaya natin na bumisita sa mga nangangailangan o bisita. No? Ako ay parang upo lang as uuwi na as mahilig ako magmura dati. I-share ko na rin yun. Hindi talaga ako mabait. Mataray daw ako, sabi ng mga tao. Hindi ko lang bakit. Hindi ko nakikita sarili ko mataray. Pero yun ang Elijah dati na hindi siya welcoming. Na binabanggit ngayon ng mga kaibigan ko sa akin na nagbago ka na. Pero di ba na-mention mo na ikaw ay anak ng isang pastor? So, paano nangyari na ganun yung naging buhay mo na parang somehow medyo pasaway ka kahit na ikaw ay lumaki sa isang Christian family? Yeah. The thing is, hindi man negligent ang magulang ko. They were very strict with me. And I appreciate my parents for that. Kasi nga, with who I am right now, nagpapasalamat ako sa Panginoon na kasi yung magulang ko, hindi na neglect turuan ako ng tama. Kaya kahit ako naging pasaway nung ako ay teenager, medyo makulit talaga akong teenager, ay nung lumaki ako ay naging maayos. Pero when I was teenager, I was involved with friends. Lalo na sa mga movies. Yung mga movies na parang cool, it's cool to do this, yung mga music, yung mga nakikita sa mga Facebook, sa social media na kailangan ganito ka, ganito dapat ang lalaki, ganito ugali. Inisip ko na ganun dapat. Pero in the end pala, hindi pala ganun ang tamang pamumuhay ng isang Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon. So far, na-mention mo yung mga ganyang experiences, no? So, quickly, ano yung mga, so far, hindi mo makakalimutang experience during those time? There was this one time, nung ako ay college, I approached this friend. Friend siya. And then for some reason, of course, the way nagmumura ako dati, the way I greet them was, in a very vulgar way, hindi maganda. Tiningnan ako ng kaibigan ko noon. Sabi niya sa akin na parang, di ka ba Kristiyano? At kaibigan siya sa ibang denomination. Sabi ko, nasaktan ako. Sabi ko, oo nga. But parang hindi ko na, I'm not living the life that Christ wanted me to be. Yung pagkatingin niya, hindi pagkatingin na, parang ginajudge niya ako. Pagkatingin na paglulungkot. Malungkot siya na ganito ka. Doon talaga ako nasaktan actually. It was the time before pandemic, nasaktan ako.
At di ko makalimutan hanggang ngayon yun. It's sticking in my heart na sana pag nakita ko yung kaibigan ko yun ulit, ay makapag-sorry ako. Iba na Elijah na yun ngayon. And libre kita. Di ba ganun? Oh, I see. No? So talagang challenging yung DJ Jazz, no? Na knowing na alam ng mga tao na anak siya ng pastor, sa isang Christian family. Ano masasabi mo doon, DJ Jazz? Well, I've been there kasi nga I was a born Seventh-day Adventist then and hindi natin talaga pwedeng i-judge anyone na porket anak sila ng pastor ay okay na sila spiritually, ganyan. Talagang marami pa rin pagdadaanan na journey and nakaka-excite nga malaman, DJ Rock, ano kaya yung naging story niya ng Yes. transformation, di ba? Kaya naman medyo puputulin lang natin, Eli at DJ Jess at mga ka-TikTok yung ating kwentuhan. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento na ito, ay atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya't ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Andito pa rin po tayo sa programang TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack.
At andito po ulit si DJ Jazz, ano? At patuloy kayo nakikinig at nanonood sa ating programang TikTok Transformation in Christ Talk sa ating mga pages, ano? And by the way, DJ Rock, I think kailangan na nating batiin ang mga napakaraming Yes. comment po sa atin ngayon. Ayan. Batiin na po natin dito. Ayan, may mga ay, nawala tuloy. Ikaw muna, DJ Jazz. Nawala yung aking binabasa. Sabi ni Ria Domingo Tablet, good evening sa inyong magandang DJ. Lagi ko inaabangan ng program. Wow. Ang sarap makinig sa mga kwentong binago ng buhay. Watching from QC po and sharing din. God bless po. Sabi naman ni Mary, Amen. good evening SDA Church Paliparan 2. Hello po sa inyo dyan. Sa mga, Hello po sa mga taga-Paliparan at si Ma'am Gina Osabel. Good evening everyone. Good evening din po sa inyo. At kay Elijah Refone, sabi niya magandang gabi po sa inyo. Ganun pa din sa guest kay Brother Elijah Barrientos. Siya nakilala ko mula po sa Area 4 watching from Makati City. Oh, na-meet niya na pala yung ating guest. At Yes. ayan, kung may mga pa-shoutout nga po kayo ay mag-comment po kayo para mabati din po namin kayo. DJ Jazz, baka may gusto ka pang Yes. sabihin. Special greetings to my sisters-in-law na nanonood ngayon at sa grupo Wow. ng Amistad na taga dito sa Andres University. They are the Filipino seminarians studying here. Hello sa mga taga-Amistad. Okay, so I think DJ Rock, kailangan na natin mapakinggan, ano, at mapatuloy ang storya ni Eli. Hello, Eli, Yes. andiyan ka pa ba? Hello po, ate. Ayan. Yes, DJ. So ngayon, Eli, punta na tayo sa exciting part at talagang pinakaabangan ng ating mga Oo. ka-TikTok. So ano na, paano mo nakilala si Kristo? Ano yung naging turning point ng life mo? Na kahit na lumaki ka sa isang Christian family, anak ka ng pastor, pero for sure, may conversion story ka na kumbaga mas lalo naging deep yung pagkakilala mo sa Panginoon. Yes, actually, I think common ako sa karamihan ng mga tao, especially when dumating yung pandemic. Pandemic was actually the one of the, sinasabi ko, wake-up calls na meron sa Biblia to wake up when you see this sign. Kasama ko dun sa mga nagising. Sabi ko, na-realize ko na parang hindi na tama aking buhay. Tapos during pandemic, may tita ako na nagbabasa siya ng Biblia tuwing morning and afternoon. Nakikita ko siya sa living room. Sabi ko, parang nainggit ako. Nainggit po ako na sabi ko, parang ang sarap magbasa ng Biblia day and night. Tapos nung nag-practice din ako, like, to do it. Kasi nung pandemic, sabi raw ng mga tao na they were looking for a purpose. I also seek a purpose from God through His Word. Sabi ko, ano kaya ang kinabukasan ko? At nakikita ko na ang mga signs na to na malapit na siya dumating. Sabi ko na gusto ko rin makasama ako sa pangako na kinakalat ng Panginoon na may buhay ng walang hanggan daw kapag nagtitiwala sa Kanya. Sabi ko na gusto ko matutupayan lalo. And that point, na-realize ko na ang aking ugali pala ay hindi talaga sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Na-realize ko ang aking pananalita, ang aking ugali ay hindi lang pala kapag ikaw ay bininyag, hindi lang pala yun ang tamang conversion. No, every day pala, it's a daily surrender to God. Na surrender mo ang iyong ugali, magbago ka sang-ayon sa kalooban niya, sa gamit ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpakumbaba ka sa Kanya. No, ang sarap na marinig na andyan ang Panginoon para baguhin ang puso mo, kahit yan pa ay madilim. Kaya nga, yung sabi ni David na make within me a new heart, yun ang pinag-pray ko for the whole pandemic. Sapagkat nagsisi talaga ako nung nakita ko na hindi na pala tama yung aking ginagawa. Talaga, DJ Jazz, no, during the pandemic talaga, ang daming mga conversion stories tayong narinig. 'Di ba talagang kumbaga naging wake-up call talaga sa karamihan yung pandemic talaga na yung DJ Jazz. Ikaw, ano bang masasabi mo doon? Oo. Alam mo, DJ Rock, yung akala nating negative, marami pa rin palang positive na nangyari. And alam mo, Totoo. Eli, sobrang nakakatuwa malaman na naging blessing sa'yo yung pandemic. Pero ano pa yung mga naging pagbabago na nangyari after mong maranasan after mong ma-realize yung mga bagay na yon? You know, yung sa ko, one of the things na when I was young, kasi di ba sabi ko na kanina, gusto ko talaga na like yung mga movies that boys must be like this, na kailangan maganda yung kotse, kailangan ganito itsura. Sabi ko na ganun dapat ako. And dapat ganun yung pananalita ko rin. Sabi ko na parang yun ang purpose ko
That's why I also took civil engineering. Tapos sabi ko na may pera ata sa civil engineer. So, engineer din ako. Wala palang pera, guys, pero sa Panginoon meron. Take my word for it, sa Panginoon mayaman kayo. Pero yun nga, sabi ko na dapat ganito ako. Then when I realized na nung pandemic na those dreams were empty. Walang kwenta pala na magkaroon ng magandang kotse, walang kwenta pala na habulin mo na may malaking bahay, walang kwenta pala habulin mo na ikaw ay may tsura, ikaw ay may kaya, may lakas, may kayamanan. Sabi ko, walang kwenta pala yun. Sapagat sabi ng Biblia na lahat yan nilaho lang. Lahat yan mawawala. Sapagat ang magtitira lang dito ang pag-ibig at salita ng Diyos. Sabi ko, oo nga no. Kaya nga nung yung ginawa ni Cristo sa akin nung ako'y nagbasa ng Biblia niya day and night, that is consistent for the whole pandemic, day and night. Hanggang ngayon, day and night pa rin ako. Sabi ko na, He changed my life to have a purpose. Tapos yung purpose na yon, when I read God's Word, this purpose is not only to serve Him, but to serve Him and look forward sa pinagpalang pag-asa na buhay na walang hanggan sa ating mahal na Panginoon. Ayan, and Eli, hindi madali na nag-aaral ka sa non-Adventist school, di ba? Yes po. So, paano nangyari na nakita ba nila yung pagbabago mo? Actually, di ba, may kwento ako. Before pandemic, ganun ako. Mhm. After pandemic, nakita nila na iba na si Elijah. Though yes, hindi nakita nila makulit pa rin si Elijah. Pero the way I speak, sabi nila na hindi na nagmumura si Elijah. Sabi ko, actually, I was very proud of that. And that was the very first thing na parang, this is an achievement in my life that God has worked in me. Na the way I speak, it's not vulgar, hindi nakakabastos, hindi nakakahiya. Pero yung na-realize ko na ako, yung pananalita ko ay parang, I comfort, na I be in fellowship, na yes, medyo makulit pa rin ako sa mga kaibigan, pero hindi na yung parang pagkakita ko minumura ko sila. Nahiya na nga ako magmura ngayon. Actually, pag ako nagmura ngayon, luluhod ako sa Panginoon, Panginoon, sorry. Nahiya talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, di ako ganito. Baguhin mo. Yeah. Nahiya talaga ako ngayon. Kaya sabi ko nga na I'm happy na the first step, the first recognition that I see that God working in me is that I change the way I speak before the pandemic and after the pandemic na nag-face-to-face na ulit. Kaya nga, yun. Alam mo, DJ Rap, Go. yeah, na-meet ko kasi siya sa church sa Manila nga, na siya yung speaker while I am with a group of student pastors. Kasi we are on an urban mission field trip nung time na yon. And hindi ko tuloy ma-imagine na si Eli ay nagsasalita ng mga rude or bad words. Kasi talagang ang naaalala ko sa kanya, he is speaking the word of God. And even ngayon, pag nakikita mo tuwing nagsasalita siya, talagang hindi mo ma-imagine na pinanggalingan niya yung mga ganong klase na mga habits, ano. Pero talagang walang kayang hindi baguhin ng Panginoon, DJ Rap. Na-curious lang din ako, DJ Jazz. Like sabi mo nga talagang very vulgar ka kung magsalita before, talagang yung pagmumura mo. So, ano yung reaction ng parents mo? Naririnig ka din ba nila sa ganun ng mga salita before? Actually, they caught me once. Papa caught me once. My father, a pastor, caught me once. And, of course, we talked about it. After talking about it, I would hide it from him. Of course, I would hide it. I would avoid myself speaking at it at home. Kaya nga sabi ko na I'm very thankful to my parents na they were strict with me. Because the reason that they were very strict with me, I took it not only inside the home, but I took it outside the house. Kaya ngayon na the way I speak, na dapat paano ako magsalita, I must be vulgar, hindi nagbumura. My parents teaching me that for them being strict at home, I was able to take it outside. Kaya nga nung my transformation, I was happy na not only inside my home I'm like this, but also outside. Also to my friends. Also the people who I encounter with daily. Kaya sabi ko na I really think I'm thankful to my parents na kahit pinagalitan nila ako, I know it's wrong, I love them very much. Amen. So talagang DJ Jazz, no? Kumbaga, nare-recognize talaga niya kung paano talaga siya patuloy na binabago ng Panginoon. Totoo.
DJ Rock, gusto ko rin malaman ano, kasi ngayon nagtatrabaho na siya, di ba? Mm. So, ano yung difference ngayon na you're working? How do the people around you sa work nakikita na iba ka na, ito ka, isa kang Kristiyanong LA talaga? Um, Actually, I don't really interact with. I have few interactions with Filipinos in my work, but I have this boss. Siya ay aking estimator sa Australia. He used to say vulgar words. Yes, but then in front of him, I don't say anything. He used to say it repeatedly in every meeting we have. Not to me, of course, but because in construction, there's this cultural idea that okay lang magmura kapag galit. Okay lang magmura kapag stress. Pero I didn't take that kasi sabi ko na it's not the way. Kahit yung pagmumura ko, it's not demeaning. Kahit yung pagmumura ko, I'm stressed. I didn't take it na okay lang magmura. No. I said na kahit stress ako, sabi ko na yakapin ko na lang yung unan ko kapag stress ako. Or lumabas ako, takbo na lang ako. Ganon. If may naiinis ako, tingin na lang ako sa ulap. Ganon. Instead na magsabi ng masalitang word. Napansin ng boss ko yun. Na parang, ay, hindi nagmumura si Elijah. Kasi every meeting, mura siya ng mura. Like, for the first few months, mura siya mura. Then after a few months, tumigil na siya. Nasabi niya sa akin na, alam mo na, lately din ako nagmumura. Sinabi niya sa akin, lately din ako nagmumura. Pero sa site, nagmumura pa rin ako. Pero sa meeting na to, hindi na ako nagmumura. Kaya sabi ko na, I'm happy na I was able to take it in my work na hindi na rin ako nagmumura. And Pero alam mo DJ yun, DJ Jazz. Rock, Yes, yun yung go. challenge na noon, yun din yung lumapit sa kanya na, Oo nga eh. At saka DJ Just, no, kapag nakasanayan mo na talaga na palamura ka, ganun yung mga wordings mo, hindi siya madaling maalis sa'yo unless the Holy totoo. Spirit is really working in Yes. your life. Yeah. Kasi And di ba pwede parang kang minsan, matempt, di ba? yeah, and minsan nakala mo kahit nga kahit nga okay yung situation, basta kumbaga parang yun na lang yung expression mo talaga. Kumbaga normal na siya na sa sistema mo na. So hindi talaga siya madali unless the Holy Spirit is working in your life talaga. So praise the Lord for that, no, Eli. So ngayon naman, Eli, after experiencing those things, kung paano ka binabago ng Panginoon, ano na yung naging commitment mo sa Panginoon? My commitment is very far from, of course, sa what God transformed me to be. The commitment I have right now is to live my life according to His will. And not only na to live my life serving Him, but also in a way I think, in a way I do things, whether may tao nakatingin or wala, I must make sure that I pray for strength, that I live my life according to His will. I make sure that even my work, ang work ko, pinagpray ko ang work ko na, Panginoon, may I have work from home. May I have a work that I read your word day and night. May I have a work to be able to serve you. And God granted that to me. Kaya sabi ko, my commitment is that what God gives me, the blessing that I receive, I make sure that I use it to serve Him and to, of course, to be a witness of God's wonderful transforming grace and the power of His providence to all of us. Amen. At ayan, alam mo, DJ Rock, kanina sinishare niya na kapag faithful ka sa Panginoon, even your work will follow. Yeah. Tama ba, Eli? Yes, Totoo. yes. I-bless ka ng Panginoon even sa hanap buhay mo kung talagang susundin mo at pipiliin mo ang Panginoon, ano? Totoo. At nakakatuwa kasi kung ano yun yung struggle niya before, yun din yung mga tao na I believe na yun din yung mga taong ibinibigay o inilalapit sa kanya to minister na kung siya na bago ng Panginoon, hindi rin imposible sa mga tao na ito. Yes. 'Di ba? Napakaganda lang din na kahit na napapaligiran siya ng mga ganong klase ng tao, pero yung maging light ka in the midst of them, hindi ikaw yung mag-a-adjust kundi sila yung mag-a-adjust. 'Di ba? And Totoo. by that, nagiging blessing ka talaga sa kanila. Even your presence, how you live your life, is really a powerful sermon that you could ever preach to the people around you. Yes, tama po. DJ Jazz, baka may gusto ka pang sabihin. Ayan, so na-appreciate ko, DJ Rock, na mag-focus lang talaga tayo sa kung anong nakita nating mahalaga when we encounter Jesus. Kasi minsan, ang dami talagang mga tukso, ang daming mga hinahain sa'yo ni Satanas na mga maglalayo sa'yo sa Panginoon. Pero pag alam mo na
na ang Panginoon talaga yung focus mo at yung priority mo, totoo talaga yan, DJ Rack, seek ye first and everything will follow. Amen. Yes. Eli, gusto ko lang din itanong, since anak ka ng pastor, hindi mo ba na-consider na magpastor din? Sumunod sa yapak ng iyong ama? Pinag-usapan na nga namin to kanina ni DJ na we've been praying. People are praying for me. I've been praying to my girlfriend actually, Thea Manalo. I forgot to mention you. Wag sana magtampo sa akin. Na-mention na. Yeah, she's the girl I'm praying for. But then we've been praying actually. My family has been praying. Pastors, elders have been praying for me, and I've been praying for a sign that God is calling me to. It's time to serve. But then I pray for evidences, just like how who was this in Judges? Gideon. Like how Gideon does it, how the stories in the Bible does it for evidences. I'm looking for evidence that God is calling me to minister. But I heard this calling that being a minister is not the only way to serve the Lord. Hindi lang yan ang paraan. Meron tayong sa Biblia sabi we have all these kind of gifts that we all work together. Maybe I have that. Maybe people see that I can be a minister, pero I'm not getting there. But then I'm getting somewhere na I can be a blessing to others. Kaya ngayon sa work ko, I make sure na what I receive in my salary, I make sure that it is able to help others even more than me. It is to nurture other youth than me. Kaya sabi ko na, kung kalooban ng Panginoon talaga na ako'y magpastor, hindi ako pagpapalain sa aking work. Pero pinagpapala ko at sabi ko naman na if sabi ng Panginoon na Elijah, ikaw ay mag-minister na, ito na yung pera, ito na yung opportunity, I would not hesitate of all because it is God's calling na time na maglingkod. Amen. Totoo yun, Totoo DJ yan. Jazz, no? Na hindi lang yung pagiging pastor para yung daan para makapag-minister. But even, sabi nga, wherever you are, as long as you have Jesus in your life, you can be a missionary. Yes, amen. Yes. And I appreciate DJ Rack na he's waiting on God. Kasi alam naman ni God yung perfect timing, yung perfect, situation kung kailan, if it's really His calling. But anyway, we are all called to serve the Lord in our Amen. gift. Yes. Yes, kahit nasa ang field ka man, nasa school ka man, nasa office ka man, nasa hospital ka man, wala ka man talaga sa field na nasa bundok, pero sabi nga, once you receive Christ in your life, then sabi nga po, may kanya-kanya tayong mga mission na ipinagkatiwala po Yan. sa atin ng Panginoon. So bago tayo, DJ Jazz, magpatuloy sa ating kwentuhan, mga ka-TikTok, kung meron po kayong mga reflection, tanong kay Eli na gusto nyo pong ibahagi, i-comment nyo lamang po sa ating comment section para mabasa po natin maya-maya. So bago po tayo magpatuloy sa ating programa, atin mo nang puputulin ng saglit ang ating pagkukwentuhan at atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngunit di ka may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya.
pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalik kumapit, may awatin ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuka sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awatin ang langit, lahat sa wakas. May pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack. Yes, and this is DJ Jazz. At by the way, DJ Rack, nakakatuwa kasi ang dami pong mga nagko-comment sa atin na gusto natin mabati ngayon. At the same time, meron pong nagpapaabot, DJ Rack, ng kanyang request for prayer, especially for healing ng kanyang kakilala. Sabi ni Javes Estacio, healing for Yolanda Apostol Estacio. Alam mo, DJ Rack, one thing sa TikTok is we also pray for these people, and nakita din natin, sabi ni Helen Aguilar, yung binago ng Panginoon, even yung attitude ng ating guests, So walang imposible as we keep on praying sa ating pong mga kakilala, sa mga mahal natin sa buhay. So we will include that in prayer. And of course, shout out din po kay Serge Diaz, ang aking father-in-law na nanonood po ngayon. Yes. And maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating page, sa ating Facebook page na AWR 89.1 FM. At ganoon din naman sa mga nanonood sa TikTok ngayon, as in TikTok. Yes, gusto ko rin sabihin, DJ Jazz, no, sa mga nais din po magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabagong buhay kay Kristo at makasama po ng live na live dito po sa studio, maaari po kayong kumontak po sa amin pong Facebook page o sa amin pong TikTok account or sa numerong 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891 para kayo naman po ang aming makasama ng live na live sa atin pong studio. So ngayon, DJ Jazz, ito talaga yung medyo ayaw natin yung mga nagtatapos pero kailangan nating magtapos. Pero bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, of course, alamin muna natin, Eli, nandiyan ka pa ba? Hello po. Ayan. Ayan. So, ngayon naman, Eli, gusto na naming makilala, gusto nang mapakinggan ng ating mga ka-TikTok. Sino na si Eli after ng encounter niya kay Christ? Well, hindi ko masabi na may basis ako para diyan. I would say na the Eli before, actually just last month, I prayed to the Lord na, Lord, who I was before, sino ako dati at kinumpare ko ngayon, I praise you. Kasi the Elijah right now is a Elijah who trusts you, a Elijah who loves to live at your will, an Elijah who loves to be a blessing to others, whether it be any aspect, whether it be mentally, financially, spiritually. An Elijah right now won't be just sitting in a church. An Elijah right now will be actively, greeting one another in a church, greeting them a wonderful morning, a Sabbath day, very active to serve where God calls me. And that's the Elijah I just know now.
But I pray know that the Lord, I know that the Lord has changed me in very ways that I can't see. So kaya di ko masabi kung ano ba talaga ako ngayon. What I only know that I've been doing actively is what I know. Ayan. So gusto Amen. namin tuloy malaman, Eli, ano yung mga ministries na ginagawa mo na ngayon? Yes. Kasama yun actually sa pagbabago ko rin. Currently, I'm a youth elder sa aming local church at Gagalangin Tondo. I'm also uh, me and my friend, abanggatin ko pangalan mo, anak siya ni Pastor Estabilio sa Central Luzon Provinces Mission. He is now actively also working with me in ministry, si Jeremiah Estabilio. Jeremiah, pag nanonood ka, I know you are watching. We are partaking in this choir planting. Because nung ako'y bata, nakwento ko nung ako'y bata, I wasn't really active in church. Nakita ko yung mga kabataan na those who are active in church, nung tumanda sila, masaya sila. They didn't go out from the church. Sabi ko, gusto ko maranasan yung how to sing. Gusto ko maranasan paano maglingkod. Gusto ko maranasan nung ako'y bata pa, gusto ko maranasan na umakyat sa pulpito. Actually, nainggit nga ako na umakyat sa pulpito ng bata pa lang. Sabi ko, gusto ko maranasan nila yon para sila rin ay makaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga meron kaming choir planting ministry na aking kaibigan with Jeremiah Estabilio. He's our choir director. And me, I reach out to churches that I see and of course who are also willing to be taught. This is free. This is free, by the way. But right now, we are focused on Baseco Church, on this choir planting, that we may be able to nurture the youth not only through Bible study, but also actively serving through music. Wow. Nakaka-intriga tuloy, napakaganda. DJ Rock. Kung Oo anong nga. boses niya. Ay, di Oo po. nga, bagay na bagay din maging DJ. Yung kaibigan ko po, ako po ay, huwag niyo po imbitahin kumanta sa manonood. Hindi po ako kumakanta. Pa-sermon po. Alam po ni DJ po yan. Hindi po ako kumakanta. Pa-sermon niyo lang po ako. Okay. Pero to support a choir planting, kahit hindi ikaw yung kumakanta, that's very inspirational. Mhm. So far ngayon, like talagang na-enjoy mo yung ministry na ginagawa mo ngayon with your friends. Yes, actually, I have different ministries right now, pero yun ang main priority. But the joy of ministry is seeing God's wonderful grace transform the kids or transform the people who you're interacting with. The one you see who is struggling in life is now even more happier than you. Isn't that joy in life? Na nakikita mo masaya sila sa Panginoon, ba't ko kailang mag-alala? Sa Panginoon may pag-asa. Sa Panginoon may kasayahan. Kaya sabi ko na, I want to see more of that. Kaya nga, there's always joy in ministry when you see God's transforming grace work in other people. Amen. Ayan. I believe, DJ Rock, it's more on discipling, and nurturing ang gusto mangyari ni Eli. And we want to ask Eli, kung after 5 to 10 years, ano ka na kaya ngayon? Ano yung mga future plans mo, if ever? Nabanggit din kanina na I'm waiting actively for God's calling if magpapastor ako. But I share this with many of those who ask me the same thing. Ano ba yung plano mo the next 5 years? Actually, I have this, well, I would say a dream, or I pray for it, of course, na I want to create my own company because I'm a civil engineer. So I want to create my own construction company in the Philippines. But it prioritizes on hiring Adventist engineers, architects. Because right now, sa ating field ng construction, kailangan mag-overtime. Kailangan magpasok Sabado. Alam mo, isa sa mga problem ko, kaya thankful ako sa Panginoon, di ako nag-Philippine company. You are required pumasok ng Sabado. I cannot compromise that. Sabi ko, yung mga kaibigan ko, I know they're struggling. And I pray na ako yung makapagawa ng company na Monday to Friday, walang overtime sa Friday. Everyone is freely to worship the Lord in Sabbath. Ang hire ko lang, well, priority is Adventist architects, Adventist engineers, at yung mga trabahador namin, papakita namin whether they are Adventist or not, na this is the truth. We will allow them to join us, not only in our work but also in our practices in the religions, the truth. We share them in our work, but we also share the love of Christ through the company that I pray and hope
and well, if God wills it to be, for me to create, Amen. Napakaganda DJ Jazz no na yung pangarap niya hindi para sa sarili niya kundi Totoo. kumbaga it's also for other people as well. And also andun din yung care niya for their spiritual aspect o yung spiritual life. So ngayon Ella, ito talaga kailangan natin magtapos. Pero bago tayo magtapos, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga ka-TikTok? Yes, sa mga manonood ngayon, to the viewers and every platform, life is hard, and that I know. Whether it hit you financially, it hit you in spiritually, mentally, physically, I want you to know that minamahal kayo ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na maganda ang buhay niyo. Hindi maganda sa pananaw ng mundong ito. Yung pananaw na kailangan maraming pera, maraming pinupuntahan, maraming nakukuha. Hindi. Ang pananaw na gusto ng Panginoon na kayo ay masaya sa Kanya. Masaya sa pag-ibig niya. Hindi lang yun. Masaya na makasama kayo ng habang buhay sa bagong langit at sa bagong lupa. Kaya, you are loved by God. Do not give up. God wants you to have a better life not here on earth, but in heaven with Him forever. Amen. Ikaw DJ Jazz, ano yung naging baon mo sa kwento ni Eli? Yeah, and that was coming from a 26-year-old man. Imagine, DJ Rap. Very young pero committed sa Panginoon. And to have a vision na, alam mo yun, to even build a company that would bless a lot of people. Not every person could have that vision. So talagang, God bless you, Eli. Thank you thank for you. sharing your story sa atin, or sa amin lahat. By the way, DJ Rack, this morning, I was studying Hebrews chapter 11. And sobrang na-bless ako kasi very timely. Yung sabi dito sa verse 6. And without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. I believe nung panahon na hinanap ni Eli ang Panginoon, God, rewards him. Na talagang pinakilala ng Panginoon yung sarili niya kay Eli. And talagang binless in many different ways until now. Kaya para po sa mga nakikinig, nanood, at ngayon ay patuloy na nakikinig, ang pinapabaon ko po sa inyo ay patuloy po nating hanapin, saliksikin, unahin ng Panginoon. And we would realize how we will be blessed talaga. At magiging blessing din naman sa napakaraming tao nakapaligid sa atin. Ikaw, DJ Rock, anong baon mo? Ako yung naging baon ko sa kwento ni Eli. Talagang once you encounter Christ in your life, everything will change. Like, yung perspective mo, yung mga pangarap mo, yung mga paniniwala mo, and mostly yung puso mo. Na kung dati ito yung akala mong mahalaga, yung pala hindi. Yung dating binavalue mo na ito talaga yung chine-cherish mo. Yung pala may pag nakita mo yung Panginoon, ito pala yung mas mahalaga. Ito pala yung mas dapat kong mahalin. So, nakita natin how the Lord, even until now, na patuloy siyang binabago. Kaya talaga mga ka-TikTok, kung nagawa sa buhay ni Eli na baguhin siya in and out, no, ay hindi rin po imposible sa inyo. Hindi rin imposible sa iyo. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung may pinagdadaanan ka man, nasa madilim ka man na karanasan, at tingin mo parang wala ng pag-asa na makapagsimula ulit. Nawa ang kwentong pagbabagong buhay ni Eli ay nagbigay din ng pag-asa sa iyo na hindi pa ang huli ang lahat para sa iyo. Kaya naman DJ Jazz, bago tayo magtapos na gusto kong batiin. Ayan, si DJ Me. Hi DJ Me, may comment siya dito. Sabi niya, totoo. we miss you, pretty DJ Jazz. Praise the Lord, Brother Elijah. God bless your plans with Jesus. Hi, pretty DJ Rock. Ayan, humabol pa siya. Totoo. Thank you, DJ Me. And again, Eli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. And Thank you rin po. sobrang na-bless din kami. And we hope and pray na magpatuloy ka sa kung anong nasimulan ng Panginoon. Yes, thank you po. Praise the Again, Lord. thank you din DJ Jazz. Long time no see, long time no hear. Ayan, sana makasama ulit kita. For sure, na-miss ka ng mga ka-TikTok natin. And of course, sa mga ka-TikTok natin, maraming salamat po. Patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Jazz na nagsasabing, Just have Jesus in your life and sure ang pagbabago. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rararara, kirawad man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. Talk.
This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.